lang tayo ay tinuro na sa atin at pinakilala ang mga bayani ng ating bansa. Andyan si Dr. Jose Rizal, Supremo Andres Bonifacio at marami pang iba. Pero alam nyo ba na pagdating sa mga bayaning masasabi nating handang makipagpatayan at hindi umaatras ay hindi magpapatalo ang mga nauna at ninuno nating mga Moro. Sila ang orihinal na mga Muslim sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Naririnig nyo ang pangalang Lapu-Lapu at Sultan Kudarat. Pero kilala nyo ba si Dato' Amay Pakpak? Kilala siya sa kanyang kabayanihan sa pakikipagdigma laban sa mga Kastila, lalong-lalo na sa pagtatanggol sa makasaysayang Kuta Marawi o kilala na ngayon sa tawag na Camp Amay Pakpak sa Marawi. Tara at kilalanin natin ang tinaguriang Maranao hero na lumaban sa Battle of Marawi. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Lahat ay nagulantang noong mangyari ang Marawi Siege sa Mindanao. Doon ay ipinagtanggol ng mga sundalong Pilipino ang bayan laban sa mga teroristang mananakop. Sila ay tinaguri ang mga bayani ng Marawi. Pero hindi iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pananakop sa Marawi. Dahil noon pa man ay sinakop na ito ng mga Kastila at ito ay pilit na ipinagtanggol ng mga Pilipinong Muslim. At isa na nga dito ang makasaysayang si Dato' Amay Pakpak. Kilala bilang magiting at walang kinatatakutang mandirigma, si Amay Pakpak o mas kilala sa tawag na Dato' Akader. Noong umatake ang mga Kastila, si Amay Pakpak kasama ang mga iba pang mga Maranao ay gumawa ng mga pader gamit ang mga putik at bato. Tinawag nila itong Kuta Marawi. Ginawa nila ito para ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga mananakop. Pinalibutan nila ang Marawi ng mga patibong na hukay na may mga sibat na nakatusok sa ilalim. Pinalibutan din nila ito ng mga lantaka o improvised na mga kanyon. At dahil doon, mula 1650 ay hindi na magawang mapasok ng mga Kastila ang Marawi. Subalit noong 1891 ay nagpadala muli ang mga Kastila ng mga sundalo para sakupin ito. Pinamunuan ito ni Governor General Valeriano Weyler. Plano nito na gumawa ng kampo doon para makontrol ang Lanao at ang Cotabato. Mahigit 1,000 sundalo ang kanyang kasama sa pag-atake. Dumaan sila sa Iligan Bay gamit ang 4 na barko. Subalit hindi niya inaasahan na masyadong bantay sarado ang Kuta Marawi. Doon ay buong lakas na nakipaglaban ang wala pang 100 na mga Maranao sa pamumuno ni Amay Pakpak. Subalit sila ay kulang na kulang sa mga mandirigma. Pagkaraan ng ilang linggo na pakikipaglaban ay bumagsak ang Marawi at napilitang umatras sina Amay Pakpak. Kinaumagahan, sila ay muling nagplano ng pag-atake para mabawi ang Marawi. Sinabayan naman ito ng mga Kastila at hindi sila tinigilan sa pambobomba. Doon ay muli silang umatras papuntang Lake Lanao. Nagkaroon sila doon ng sapat na oras para makalikom ng karagdagang sandata at makainganyo ng iba pang Maranao para tulungan sila sa kanilang pakikipagdigma. Pagkalipas ng 3 araw ay muli silang bumalik kasama ang mas marami ng mandirigmang Maranao. Nagulat at natakot ang mga Kastila sa ipinakitang katapangan ng mga mandirigmang Maranao dahil hindi nila ito basta-basta napapaatras o napapatumba kahit tamaan pa nila ito ng bala ng ilang beses sa katawan. Sugod lang ng sugod sina Amay Pakpak gamit ang mga itak at mga sibat. Hindi nila inaalintana ang mga tama ng bala. Mapabagsak man sila nito ay muli silang bumabangon para tagain ang mga kalaban. Dahil sa pinakitang kakaibang katapangan ay napaatras ang mga Kastila. Nang mabawi nila Amay Pakpak ang Kuta Marawi ay mas lalo nila itong pinagtibay. Alam nilang hindi pa natatapos ang digmaan. Kaya gamit ang mga nakuha nilang mga naiwan na mga sandata ng mga Kastila kagaya ng barel, mga bala at mga kanyon ay lalong lumakas ang kanilang depensa. Galit na galit ang pamahalaang Kastila. Gusto nito na tapusin na ang iilan na lang na mga Muslim sa Lanao na natitira.
Kaya nagpadala ulit sila ng mas marami pang mga barko at sundalo doon. Kaya noong March 17, 1895, ang pinakamalaking pagsubok kay Amay Pakpak ay dumating. Inatake sila ng mahigit 5,000 mga Kastila sa pamumuno ni General Gonzales Parado. Pero hindi sila umatras. Patuloy nilang pinagtanggol ang Marawi. Subalit sobrang napakadami ng mga kalaban, unti-unti silang nalalagasan at hindi nga nagtagal, muling bumagsak ang Marawi. Mahigit 100 ang namatay sa mga Kastila at mahigit 100 din ang sa mga Maranao. Kasama na ang 23 iba pang mga datu. Subalit si Datu Amay Pakpak kasama ang kanyang anak at iba pang mga Maranao fighters ay nakatakas. Nagtago sila sa isang silong at kinagabihan ay muli silang umatake para sa isang huli at walang atrasang laban. Doon ay sinabi niya na patay o buhay, hindi sila aatras. Sila ay nasawi ng gabing iyon pero nagawa pa nilang patumbahin ang mahigit 100 pang mga Kastila. Si Datu Amay Pakpak ay kinilala bilang magiting na tagapagtanggol laban sa mga mananakop ng mga Maranao. Dahil sa kabila ng paulit-ulit na pagbagsak, hindi ito sumuko at nanatiling nakatayo at bumabangon para muling lumaban sa mga mananakop na dayuhan. Ito ang naging inspirasyon ng iba pang mga Maranao para ipagpatuloy ang kanyang sinimulang laban para mabawi ang makasaysayang Marawi. Dito ay masasabi natin na kamangha-mangha ang katapangan ni Amay Pakpak dahil ilang beses man siyang bumagsak at natalo ay hindi siya sumuko. Sana tayo din na mga makabagong Pilipino, kahit ilang beses pa tayong patumbahin ng hagupit ng buhay, ay hindi tayo dapat sumuko. Pilit pa rin dapat tayong tumayo para makipaglaban dahil sa huli, kahit hindi man natin magawang maipanalo ang laban ng ating buhay, ay nakapagbigay naman tayo ng inspirasyon sa mga ating maiiwanan na magpatuloy at ipagpatuloy ang ating sinimulang laban para sa tagumpay ng buhay. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!